Aalagaan ang lasing sa edad na 20, ngunit nakakaawa ang lasing sa edad na 40. Kung kailangan kong gumamit ng isang salita upang ilarawan ang pakiramdam ni Chen Jialing pagkatapos umuwi mula sa kasal ng kanyang dating kasintahan, siguro ay napakasakit. Sa simula, hindi pumunta si Chen Jialing sa kasal na mailayuning batiin ang kaligayahan. Gusto lang niyang makita kung paano na ngayon ang kanyang dating kasintahan na hindi mahilig maligo noon. Ngunit nang dumating si Chen Jialing sa pintuan ng party, alam niyang talo na siya ng tuluyan. Ang kanyang dating kasintahan ngayon ay naging isang gwapong guro ng panitikan. Mas stable ang karera at nakapag-asawa pa ng magandang babae. Ang inggit at sama ng loob ni Chen Jialing ay nagsimulang lumitaw sa puntong ito. Sa party, lahat ng ibang kaklase ay kasal na at may mga anak at ang sinumang single ay diborsyado na. Tanging si Chen Jialing lang ang nanatiling single. Nag-uusap-usap ang lahat tungkol sa pag-aaral at pagpili ng paaralan para sa kanilang mga anak. Hindi makasingit si Chen Jialing kaya kumain na lang siya ng pagkain sa mesa. Sa sandaling ito, tinawag ng host ang lahat na tumingin sa entablado dahil magsisimula na ang pinakakapanapanabik na paghagis ng bulaklak ng kasal. Lahat ng single na babae na naroroon ay sunod-sunod na umakyat sa entablado. Siyempre, kasama si Chen Jialing sa kanila, bawat isa ay naghahanda, nakatingin ng mataman sa bulaklak na ihagis ng nobya. Sa huli, tinalo ni Chen Jialing ang lahat ng kanyang kalaban at matagumpay na nakuha ang bulaklak ng kasal. Ngunit ang mismong bulaklak na ito ang lubos na nagpasuka sa kanya sa kasal. Sa puntong ito, bumalik tayo at ipakilala ng kaunti si Chen Jialing. Siya ay 39 taong gulang ngayong taon, orihinal na mula sa Tainan, nakatira sa Taipei sa loob ng 20 taon, ngunit hindi pa rin makapag-adjust sa buhay sa lungsod na ito. Walang sasakyan o bahay si Chen Jialing, at ang pangunahing trabaho niya ay executive assistant sa isang kumpanya na nagbebenta ng mga produkto para sa alagang hayop. Mayroon din siyang kasama sa bahay na kasintahan na 4 na taon na nilang magkasama. Marahil dahil sa edad, naramdaman ni Chen Jialing na walang matinding damdamin sa pagitan niya at ni Jiang Xianrong. Sa halip na tawaging magkasintahan, mas tama siguro na tawagin silang magkasama sa bahay. Matapos mahuli ang bulaklak ng kasal, direktang nalasing ng husto si Chen Jialing na naging sanhi ng maraming tawanan. Labis na nahiya ang kanyang mga kaklase, kaya dali-dali nilang hinila si Chen Jialing palabas at isinakay sa kotse para iwi. Sa daan pa uwi, tumingin si Chen Jialing sa bintana at tahimik niyang naisip na malapit na siyang mag-40, ngunit wala pa rin siyang nagawa sa buhay. Nagsimula siyang mag-isip kung bakit siya naging ganito ngayon. Balik-tanawin natin ang maraming taon na ang nakakaraan, ang bayan ng Tainan ang lugar kung saan lumaki si Chen Jialing, bata pa siya noon. Ang unang pagkakataon sa buhay ko na naharap ako sa tanong kung dapat bang magpakasal ay naugnay sa aking ikalawang tiyahin sa pamilya. Ang aking ikalawang tiyahin na nagtuturo sa Taichung ay biglang umuwi at umupo sa kwarto ng lola ko, nakikinig sa mga payo niya. Sa pahiwatig ng aking ina, binuksan ni Chen Jialing ang pinto at pumasok at narinig niya lang na sinabi ng kanyang ikalawang tiyahin na ayaw niyang magpakasal. Galit na galit ang lola niya at sinisi siya sa pagiging masyadong nerbyoso na kailangan daw ng bawat mag-asawa na pagdaanan ang mga pagsubok. Walang perpektong mag-asawa sa mundong ito at nang makita si Chen Jialing na pumasok, sumigaw ang lola niya na palabasin siya ng kanyang ina. Gustong-gusto ng ina ni Chen Jialing ang chismis, ngunit dahil siya ay isang manugang, wala siyang karapatang makilahok sa talakayan. Pakiusapan na lang ni Chen Jialing ang sitwasyon, nag-away ang ikalawang tiyahin at ang lolo't lola. Nang gabing iyon, hindi pa tapos kumain, dali-dali na siyang umalis ng bahay. Nang matutulog na sa gabi, sinabihan ng lola si Chen Jialing na kapag lumaki na siya, kung maaari ay magpakasal ng mas maaga hanggat maaari. Huwag daw tularan ang ikalawang tiyahin na patuloy na nagpapaliban dahil habang nagtatagal ay mas kaunti ang magandang pagkakataon. Ang mga nililigawan ng ikalawang tiyahin ay binabayaran ng lola para sa matchmaking. Tila kapag pinag-uusapan ang kasal, imumungkahi niya ang paghihiwalay. Ito rin ang dahilan kung bakit labis na nagalit ang lolo't lola. Silang dalawa ay pumili ng araw upang dalhin ang ikalawang tiyahin at ang matchmaker. Personal na nakipagkita sa mga magulang ng lalaki upang pag-usapan at mabilis na tapusin ang usapin ng kasal. Pati unang nagtago ang ikalawang tiyahin kay lolo at lola at sinama lang si Chen Jialing para makipagkita sa matchmaker at sa nanay ng kasintahan. Mariin niyang gustong kanselahin ang kasal at handa siyang bayaran ang lahat ng referral fee at down payment. Mukhang walang balak ang nanay ng lalaki na ipilit ang kasal. Basta lang ay huwag daw personal na makipaghiwalay ang ikalawang tiyahin sa anak niya. Kung wala daw silang kapalaran, hindi na sila dapat magkita pa. Sa puntong ito, nawala siya sa pagtitimpi at dali-daling tumakbo palabas. Narinig ni Chen Jialing ang matchmaker at ang nanay na nagsitsismisan, lumabas na bago ang kasal. Hiniling ng matchmaker na pumunta ang ikalawang tiyahin sa ospital para magpatingin upang malaman kung normal ang kanyang reproductive function. Dahil ang panig ng lalaki ay nag-iisang apo, kung magpapakasal sa isang babaeng hindi makapanganak, magiging malaking abala ito sa hinaharap. Ngunit naramdaman ng ikalawang tiyahin na labis ang kahilingang ito at naramdaman niya na siya ay nahihiya. Walang gustong magbigay sa magkabilang panig, kaya't sa huli ay nagpaalam na lang sila. Gayunpaman, hindi pa rin alam ng lolo't lola ang sitwasyon at inakala nilang gusto lang ng kanilang anak na makipaghiwalay dahil hindi sila magkasundo. Matapos umalis sa restaurant, umiyak ang ikalawang tiyahin sa buong biyahe. Sinabihan din niya si Chen Jialing na huwag sabihin ang bagay na ito kaninuman. Hindi inakala ni Chen Jialing na pagdating niya sa bahay ay sasalubungin siya ng pagtatanong ng lahat.
lahat. Lumabas na ngayong araw ay pumunta ang guro sa bahay, at hindi lang niya sinabi na sinama si Chen Jialing ng ikalawang tiyahin, kundi ipinatalastas din niya na hindi siya nagsumite ng kanyang takdang aralin. Nilayo ng ina na sermonan si Chen Jialing dahil sa hindi paggawa ng takdang aralin. Sa sandali ng panganib, nakaisip siya ng paraan, nagpasya siyang ipagkanulo ang kanyang ikalawang tiyahin, gamit ang pinakagustong chismis ng kanyang ina upang makatakas sa palo. Ang ina ay nakinig ng masigasi, pagkatapos ay sinabi sa lola na sa katunayan ay niloko ang ikalawang tiyahin ng pamilya ng lalaki, na sinabi ng kalaban na matanda na siya at hindi makapag-anak, kaya't pinapatingin siya bago pumayag na magpakasal. Nang marinig ito, ang lahat ng matatanda sa bahay ay humagulhol sa galit, pakiramdam na lubhang nasaktan ang kanilang pamilya. Natakot si Chen Jialing sa eksena sa harapan niya, kaya dali-dali siyang pumasok sa kwarto. Hindi niya inakala na ang isang 30 taong gulang na babae na ayaw magpakasal, pero nakapagdulot pala ng malaking gulo sa pamilya. Napakalaki nito na dahilan para hindi magpakasal si ikalawang tiyahin sa buong buhay niya. Matapos makawala sa kanyang mga alaala noong bata pa siya, nakauwi na si Chen Jialing. Lasing na lasing siyang kumatok sa pintuan ni Jiang Xianrong. Umiiyak na itinaas ang bulaklak at nagmakaawang pakasalan siya nito. Ang panukala ni Chen Jialing ay nagpatinag kay Jiang Xianrong. Dali-dali siyang nagbigay alam sa kanyang pamilya na maghanda para sa kasal, at binigyan din niya si Chen Jialing ng isang nagniningning na singsing na diamante. Sa loob ng ilang araw, sa tuwing titingnan niya ang singsing, hindi niya mapigilang umiti. Bagamat maganda pakinggan ang trabaho ni Chen Jialing, sa katunayan ay utusan lang siya ng kanyang mga amo. Hindi lang niya kailangang bantayan ang asawa ng kanyang amo, kundi kailangan din niyang tulungan ang kanyang amo na itago ang kanyang kabit. Nahilo si Chen Jialing sa gitna, at kahit ang mga batang kasamahan niya ay nagsabi na siya ay isang mabuting tao. Ngunit ang kahulugan ng isang mabuting tao ay madaling maloko, dahil sa hindi pagtanggi ay kailangang gawin ang lahat ng bagay na hindi niya gusto. Matapos malaman ang tungkol dito, agad na pinayuhan ni Jiang Xianrong si Chen Jialing na magbitiw sa trabaho, at pagkatapos nilang magpakasal ay manatili na lang siya sa bahay bilang may bahay at siya na ang bahala sa kanya. Pinag-isipan ng gusto ni Chen Jialing ang mga salitang ito, at unti-unti siyang nagpasya. Nang pumili ng damit pangkasal, pinilit siya ng kanyang magiging biyenan na magsuot ng isang konserbatibong damit. Sa totoo lang, hindi naman masama ang damit na ito, may kanya-kanya lang talagang gusto ang bawat isa. Kung magsusuot ka ng damit na hindi mo gusto, mararamdaman mong napakapangit mo, tulad noong bata ka pa. May espesyal na pagmamahal si Chen Jialing sa mga damit panayaman ng kanyang ina. Bagamat mukha siyang mas matanda ng 10 taon kapag suot niya ito, nararamdaman pa rin niyang napakaganda niya. Isinusuot pa nga niya ang damit na iyon sa pagtanggap ng mga mahalagang bisita sa bahay, na naging dahilan ng tawanan ng lahat. Ang panganay na kapatid na babae ni Chen Jialing ay ikinasal sa magandang syudad ng Taipei. May kaya ang pamilya, napakaluwag ng buhay, at sa bawat pag-uwi niya sa tainan ay marami siyang pinupuna. Malakas ang pagiging mapagkumpetensya ng ina ni Chen Jialing sa kanya, kaya't sa bawat bakasyon, inuuwi ng panganay na kapatid na babae ang buong pamilya. Espesyal siyang magme-makeup, at palihim niyang ginagamit ang lipstick na tinatago ng lola niya. Ang panganay na kapatid na babae ay may malaking anak na babae na kaedad ni Chen Jialing na nagngangalang Yuxuan. Hindi maiiwasan na paghambingin ang dalawang bata, ngunit sa pag-aaral man o sa mga hilig, mas magaling si Yuxuan kaysa kay Chen Jialing, at ipinagmalaki rin ito ng panganay na kapatid na babae. Sa araw na makakuha si Yuxuan ng 79 punto sa pagsusulit, iiyak siya at hindi maglalakas loob na umuwi. Ang mga salitang ito ay nagpatuloy sa isip ng ina ni Chen Jialing. Magdamag siyang hindi makatulog sa pag-iisip kung paano gagawing mas magaling ang kanyang anak kaysa kay Yuxuan, at dumating din sa wakas ang huling pagkakataon. Ngayon, naglalaro ng chess sina Chen Jialing at Yuxuan. Nakita ng ina na malapit nang matalo ang kanyang anak, kaya dali-dali niyang niyaya ang dalawang bata na kumain ng ice cream. Pagkatapos ay sadyang pinalitan ang mga piyesa ng chess para mandaya si Chen Jialing. Ngunit kahit ganoon, natalo pa rin siya sa larong ito, at nagsimulang sermona ng ina ang kanyang anak. Bakit daw siya laging talo kay Yuxuan? Ngunit wala namang pakialam si Chen Jialing sa sinasabi ng ina. Alam lang niya na hindi siya matatalo kay Yuxuan sa paglalaro ng bola. Hindi niya akalain na maunahan siya sa pagsubok. Ang hapon ay isinama ni Chen Jialing si Yuxuan at ang kanyang mga kaibigan para maglaro ng bola. Ngunit hindi nagpakita ng kahinaan si Yuxuan. Hindi lang nanalo si Chen Jialing kundi nasugatan pa. Sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang pakiramdam ng pagkatalo, at tulad ng kanyang ina, nagsimula ring maging ambisyosa si Chen Jialing. Dahil ayaw niyang aminin na natalo siya kay Yuxuan, nang makauwi siya ay agad siyang nagsumbong sa mga matatanda na sinadyang ihagis ni Yuxuan ang bola sa kanyang paa. Dahil sa insidenteng ito, nagsimulang magkaroon ng hidwaan ang dalawang bata. Nagpasya silang hindi na maglaro, at nagsimula pa silang isumbong ang mga pagkakamali ng isa't isa sa mga matatanda. Nagpatuloy din ang labanan sa pagitan ng ina at ng panganay na kapatid na babae. Mahilig kumain ng malusog na pagkain ang panganay na kapatid na babae, kaya kinuha niya ang lahat ng mamantika na pagkain sa kusina na itatapon sana, at pinuna pa niya ang ina ni Chen Jialing sa hindi paglinis ng maayos sa mga gulay. Sa takot na may matirang pestisidyo, hindi kumontra ang lola, sinunod lang niya ang lahat ng sinabi ng panganay na kapatid na babae, na nagpatago ng sama ng loob sa ina. Nagkataon na sa oras na ito ay nag-away din sina Chen Jialing at Yuxuan, dahil ang pamilya ni Chen Jialing ay nagpapatakbo ng isang tradisyonal na Chinese medicine stall, kaya't nagpapatuyo sila ng mga gamot sa labas. Lubhang interesado si Yuxuan, kaya niyaya niya si Chen Jialing na hatiin ito, at nahuli sila ng lola, ngunit pinagalitan lang niya si Chen Jialing na nagpasama ng loob sa kanya. Malinaw na si Yuxuan ang unang gumalaw, ngunit pinapabora ng lola at pinagalitan lang si Chen Jialing. Nang makipagtalo si Chen Jialing sa kanyang lola, ang ina na
nakatayo sa kusina ay ngumiti ng masaya, tila ang mga salita ng kanyang anak na babae ay nakakatulong din sa kanya na maglabas ng galit. Nagulat si Jialing sa nangyari. Nang umalis ang pamilya ng kanyang panganay na kapatid na babae, hindi man lang niya sila hinati. Nang umalis si Yusuan, nadiskubre ni Jialing na nag-iwan ito ng regalo at liham ng paghingi ng tawad para sa kanya. Agad na tumakbo si Jialing para habulin ang sasakyan, umiiyak at nagsisisi dahil pinalampas niya ang pagkakataong magpaalam. Nang makaalis ang panganay na kapatid na babae, binili agad ng lola ang lahat ng panimpla na tinanggihan kanina at humingi rin ng tawad sa nanay ni Jialing. Sinabing bisita lang ang panganay na kapatid at bihira lang umuwi kaya pinagbigyan nila. Pagbalik sa kasalukuyan, dinala ni Xianrong si Jialing sa isang bagong bahay ngayon. Sinabing binayaran na ng biyenan niya ang down payment at binili para sa kanila ang bahay ng pag-ibig. Sobrang tuwa ni Jialing dahil matagal na niyang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa Taipei. Ngunit, hindi ito kasing simple ng inaakala niya. Ang hindi simple ay ang pagiging kontrolado ng kanyang biyenan. Bukod sa panghihimasok sa wedding gown ni Jialing, gusto rin niyang personal na makilahok sa pagdekorasyon ng kwarto. Bukod pa rito, tahasang inamin ng biyenan na nagpasya si Jialing na mag-resign at nag-book na ng backing at yoga classes para sa kanya. Kung walang gagawin, isasama niya si Jialing sa pamamasyal, pamimili at pag-inom ng tsaa upang maagang maranasan ang buhay may bahay pagkatapos ng kasal. Gayunpaman, ang tila maayos na relasyon ng biyenan at manugang ay sa katunayan ay mayroong maraming hindi pagkakaunawaan. Hindi makapag-adjust si Jialing, pakiramdam niya ay nagiging ibang tao siya kapag kasama ang kanyang biyenan. Pagka-uwi niya, agad siyang nagreklamo kay Xianrong, ngunit hindi siya naintindihan nito, pakiramdam lang niya ay mabuti ang intensyon ng kanyang ina. Sa ilalim ng kontrol ng biyenan niya at kawalang pakialam ni Xianrong, nagsimulang magkaroon ng insomnia si Jialing. Nakapagtataka rin sa kanya, malinaw na bagong buhay ang paparating, ngunit lalo siyang napapagod. Sa sandaling ito, isang kislap ng pag-asa ang biglang lumitaw sa madilim na buhay ni Jialing. Siya ang customer ng kumpanya ni Mark. Nagkita sila ni Jialing sa elevator. Hindi umiwas si Mark, direkta niyang ipinahayag ang kanyang paghanga sa dalaga. Pagkatapos makipagtulungan sa amo, inanyayahan pa niya si Jialing na maghapunan para ipagdiwang. Nag-alinlangan si Jialing sandali, ngunit sa huli ay pumayag pa rin sa imbitasyon ni Mark. Ang kapaligiran sa hapunan ay lubhang nakakaakit at medyo distracted din si Jialing. Inimagine niya na naghahalikan sila ni Mark, ngunit hindi niya inaasahan na ang imahinasyon ay magiging totoo. Gusto siyang halikan ni Mark, ngunit sa mahalagang sandali, napigilan pa rin ito ni Jialing. Ipinakita pa niya ang kamay na maisingsing upang patunayan kay Mark na ikakasal na siya. Gayunpaman, pagka-uwi, nanatili pa rin si Jialing sa pagkikita na iyon at hindi makatakas. Upang burahin ang imahe ni Mark sa kanyang isip, wala siyang magawa kundi guluhin si Xianrong. Gusto niyang hanapin muli ang kilig ng pag-ibig. Ngunit matagal nang hindi naaalala ni Xianrong kung ano ang pakiramdam na iyon. Ang unang konsepto ng pag-ibig ni Jialing ay nagmula sa kanyang kapitbahay noong bata pa siya na si Akuan. Noong panahong iyon, magkasama si Jialing at ang kaklase niyang si Yongshen at palagi silang tumutulong kina Akuan at sa kanyang kasintahan sa pagpapalitan ng love letters. Pagkatapos ng klase, nagtitipon silang dalawa na parang gumagawa ng lihim na misyon. Si Yongshen ang inatasan na maghatid ng liham sa kasintahan, habang si Jialing naman ang magbibigay ng liham kay Akuan. Noong panahong iyon, madalas na umuupa si tatay ng ilang ikhi ng pelikula sa tindahan at inuuwi. Paminsan-minsan ay may kasamang mga video na hindi angkop para sa mga bata. Kapag binubuksan sa likod ng mga matatanda, lubha silang nahihiya. Si Jialing lang ang nakaupo at nanonood ng masinsinan, sinusubukang alamin kung ano ang ginagawa ng mga tao sa pelikula. Ang pagkausyoso ni Jialing sa mundo ng mga matatanda ay nagdulot ng labis na pag-aalala sa buong pamilya. Nagsimula na ring mag-alala ang ina tungkol sa pakikisama ng kanyang anak na babae sa mga kaibigang lalaki upang maiwasan ang anumang hindi kanais-nais na sitwasyon. Nagkataon na pagkatapos ng klase ay pumunta si Yongshen sa bahay ni Jialing at ibinigay sa kanya ang bagong love letter ng kasintahan ni Akuan. Isinara ng dalawang bata ang pinto at lihim na binasa ang liham. Lumapit ang ina sa kwarto ni Jialing at nang makita niyang nakakandado ang pinto ay agad siyang nataranta. Pagkatapos niyang buksan ang pinto, agad niyang sinira ang kandado at binalaan pa si Jialing na huwag nang ikandado ang pinto ng kwarto sa hinaharap. Sa kanayunan, ang mga matatandang henerasyon ay medyo makaluma pa rin. Ang mga dalagitang hindi pa nasa hustong gulang ay mahigpit na ipinagbabawal na makipagsarilinan sa mga lalaki. Kung hindi sila ay pag-uusapan, ang ina ni Jialing ay nag-iingat pa nga sa mga estudyante sa elementarya. Mas lalo na sa mga magulang ng mga estudyante sa high school tulad ni Akuan. Ibinigay ni Jialing ang love letter sa kanya. Tiningnan ang dalagita na nahihiyang nagsasalita tungkol sa kanyang pag-ibig. Sa pag-iisip pa lamang ng kasintahan, ang lahat ng bagay sa mundo ay nagiging puno ng sigla. Hindi pa rin naiintindihan ni Jialing ang pakiramdam na ito ngayon. Pakiramdam lang niya ay napaka-interesante ng pag-ibig. Gayunpaman, isang beses habang kinukuha ang liham, hindi sinasadyang nawala ito ni Jialing. Nang makita niya ito, basang-basa na ang papel. Sobrang nahihiya si Jialing, kaya dinala lang niya ito sa bahay at ginamit ang hairdryer pagkatapos ay pinatuyo sa mesa. Hindi niya inaasahan na paggising niya kinabukasan ay nawala na ang love letter. Sinabi pa ni Mark na susulat siya ng isa pa. Ang nawawalang love letter pala ay kinuha ng kanyang lola at pagkatapos ay ipinakita niya sa lahat ng kanyang mga kaibigan. Binasa nila ang mga salitang masyadong makulay at inosente, sabay hiya at tuwang-tuwa. Malinaw na ang simula ng malinis na pag-ibig sa panahon ng pag-aaral, ngunit itinuring itong biro ng mga matatanda. Mabilis na kumalat
sinulat ang love letter hanggang sa napunta ito sa kamay ng ina ni Akuan. Agad niyang nakilala na ito ay liham ng kanyang anak. Pagka-uwi, agad niyang tinawag ang kanyang asawa para kalagkarin ang kanilang anak sa labas at bugbugin ito, habang si Chialing ay nakatayo sa gitna ng mga taong nakapaligid. Labis siyang nabalisa, pakiramdam niya ay may kasalanan siya kay Akuan dahil sa pagkawala ng love letter, kaya siya naparusahan ng ganoon. Dahil sa nangyari kay Akuan, nagpa siya ang buong pamilya na bigyan ng edukasyong sexual si Chialing. Nagpahayag ang bawat isa, ngunit nahihiya silang pag-usapan ang paksang ito. Sa huli, ang lola pa rin ang nagpaliwanag sa kanya. Bago ikasal ay birhen, pagkatapos ikasal ay masaya. Ngunit si Chialing ay tuliro pa rin at hindi masyadong naintindihan. Alam lang niya na hindi na siya pwedeng makipaglaro sa mga lalaki. Hindi nagtagal, nagmamadaling umalis ang pamilya ni Akuan sa bayan. Ang mga baluktot na nakaraan ng isang dalagita ay nanatili sa puso ni Chialing. Isa na namang gabing hindi makatulog, buong gabi si Chialing na nakaupo at tinitignan ang kanyang wedding gown at ang kay Xianrong. Kinabukasan ng umaga ay sinabi niya kay Xianrong na muntik na niyang mahalikan ang ibang lalaki kagabi. Pagkarinig ni Xianrong ay nagsimula siyang lumubog sa katahimikan at kaswal na kinuha ang sandwich at ninuya ito. Pagkatapos ay sumagot siya na ang muntik na ay nangangahulugang hindi pa ito nangyayari. Hanggat hindi pa nangyayari, walang problema. Malinaw na hindi alam ni Xianrong kung paano haharapin ito. Wala siyang magawa kundi umiwas. Nang gustong tanungin ni Chialing ang buong detalye, bigla niyang napansin na si Xianrong ay allergic sa peanut butter sa sandwich na kinain nito. Agad na namaga ang mukha nito. Nagulantang si Chialing at nagmadaling dinala si Xianrong sa ospital. Sa silid ng pasyente, habang si Chialing ay nagpapainit ng tubig, palihim na tiningnan ni Xianrong ang mga mensahe sa telepono nito. Sakto namang nagpadala si Mark ng mensahe, nagtatanong kung maaari ba niya makita si Chialing sa opisina. Pagkatapos magka-allergy, biglang naging mas matatag si Xianrong. Pag-alis ni Chialing para magtrabaho, umalis din siya sa ospital. Direkta siyang pumasok sa meeting room sa opisina nito at nagtanong kung sino si Mark. Agad na nagtanong ang amo kung anong nangyari. Nagulat si Xianrong, akala niya si Mark ang amo. Kaya naman, buong tapang siyang sinuntok sa mukha. Nagulantang din ang amo, akala niya ay si Xianrong ang asawa ng kanyang kabit. Sa gitna ng kaguluhan, dali-daling lumapit si Mark upang umamin at pigilan si Xianrong. Pagkakita kay Mark, agad na nilusob siya ni Xianrong at binugbog ng husto. Walang magawa si Chialing kundi yumuko sa ilalim ng mesa at humagulgol. Sa sandaling ito, dumating ang masamang balita, dumating din ang misis ng amo sa kumpanya ngayon. Agad na natakot ang amo at nagmadaling nagtago kasama si Chialing. Ngunit naging dahilan ito upang pagkamalan siyang kabit. Pagkalapit pa lamang ay sinampal na niya si Chialing at ang pagtitiis ni Chialing ay umabot na sa sukdulan. Nang masampal niya ito, agad siyang nagbitiw. Pauwi, naalaala ni Chialing ang isang pangyayari noong bata pa siya. Ito ang malansang amoy ng isdang maalat na nakatatak sa kanyang isipan. Noong taon na iyon, nagpadala ang ate ng kanyang lola mula sa Japan ng isang isda. Lubos itong pinahahalagahan ng kanyang lola, itinago sa refrigerator at kinain sa loob ng ilang buwan. Hanggang sa naglabas ito ng napakabangong amoy, ngunit ayaw pa ring aminin ng lola. Hindi lang hindi ito itinapon, naghanda pa nga ito ng lunchbox para kay Chialing para dalhin sa paaralan. Pagdating ng tanghalian, pagkabukas pa lang ni Chialing ng lunchbox, kumalat na ang amoy ng isda sa buong klase. Pagkatapos ng klase, nakita niya ang kanyang ina at matalik na kaibigan na sumasayaw. May nagdala ng homemade glutinous rice cake, mabilis itong kinuha ni Chialing at kinagat. Ngunit nang makita niya na may ipis sa loob, mabilis na sinabi ni Chialing sa kanyang ina. Ngunit dahil ayaw niyang mapahiya ang kanyang matalik na kaibigan, sinenyasan siya ng ina na huwag nang magsalita at kumain na lang. Ang resulta, kinabukasan, kailangan niyang mag-absent sa klase dahil sa pananakit ng tiyan. Akala ng lola ni Chialing ay dahil sa pagkain niya ng isdang inasnan na gawa niya, kaya nagkasakit ito. Samantalang ang ina naman ay akala ay dahil sa pagkain niya ng glutinous rice cake na may ipis na gawa ng matalik na kaibigan. Nagsimulang magsisihan ang dalawang babae. Sa gabi, pumunta ang lola sa ibang lugar at nagpasuri para sa gamot sa pananakit ng tiyan. Pagkatapos ay inutusan niya ang tatay ni Chialing na pakuluan ang gamot para ipainom sa kanya. Ngunit pakiramdam ng tatay ay medyo kakaiba ang dosis. Para sa mga bata, masyado itong mabigat. Pero ang lolo lang na nakakaintindi ng gamot ang nasa labas na. Wala nang paraan ang tatay kundi sundin ang lola. Kinagabihan, kinailangan ni Chialing na isugod sa emergency room dahil sa matinding pananakit ng tiyan. Muling nag-away ang lola at nanay sa harap ng kama ng pasyente. Pareho nilang sinisisi ang isa't isa sa pagpapakain kay Chialing ng maruming pagkain. Sa puntong ito, biglang namutla ang mukha ng tatay at nawalan ng malay. Lumabas na nag-alala siya na mali ang reseta, kaya't ininom niya muna ito bago ibigay kay Chialing. Ang resulta, talagang hindi ito maayos. Matapos lumabas ng ospital, taos pusong umamin si Chialing. Sa totoo lang, kahit salted fish o fried glutinous rice cake, o kahit ang mangkok ng gamot na iyon, hindi niya ininom. Ang sakit ng tiyan niya noong gabing iyon ay dahil sa lihim siyang kumain ng kung ano-ano sa labas. Makikita na si Batang Chialing ay matalino, kaya niyang magdesisyon para sa sarili niya na hindi makikinig sa sasabihin na masama. Ngunit ang pakikinig ay hindi rin magkakaroon ng magandang resulta. Ang makinig o hindi makinig ay laging isang problemang dapat pag-isipan. Ngayong gabi, sinundo ni Chialing si Xianrong sa ospital. Pagkapasok pa lang sa bahay ay nakita na niya ang ingranding proposal na inihanda nito. Dahil dati ay si Chialing ang kusang gumagawa, pakiramdam ni Xianrong ay ang pagpupropose ay dapat gawin ng lalaki. Kaya naman pinaghandaan
niya ng husto ang lahat. Ngunit si Chialing sa sandaling ito ay hindi nakaramdam ng pagkaromantiko. Nag-atubili lang siyang sabihin kay Xianrong, ayaw na niyang magpakasal. Gusto niyang makipaghiwalay. Hindi maintindihan ni Xianrong kung bakit biglang nakipaghiwalay si Chialing. Gusto pa rin niyang makipagtalo hanggang sa huli. Ito ba ay dahil sa wedding gown na hindi niya gusto? O dahil kay Mark, walang magawa si Chialing kundi sumigaw at magpaliwanag. Sa panahon ng paghahanda ng kasal, halos gabi-gabi siyang hindi makatulog kaya halos maubos na ang kanyang lakas. Iniisip ni Xianrong na hindi mahalaga ang mga damdaming iyon. Ngunit hindi ganoon ang iniisip ni Chialing. Ang damdaming iyon ay sapat na upang sirain ang lahat ng kanyang inaasahan sa buhay may asawa. Nagtalo ang dalawa. Sa huli, ayaw nang magsalita pa ni Chialing. Isa lang ang hiling niya, iyon ay ang makipaghiwalay kay Xianrong. Nawala ng pag-asa si Xianrong na nakaupo sa sahig at umiyak na parang bata. Sa pagkakataong ito, nagpa siya si Chialing na buksan ang pinto. Nagtakbuhan palabas ang mga kaibigan na inimbitahan ni Xianjung para tumulong sa pag-aayos. Nakita nila ang proposal na naging hiwalayan. Walang nangahas magsalita kaya mabilis silang umalis. Ganoon na lamang tinapos ni Chialing ang kanyang 4 na taong relasyon. Kinabukasan, paggising niya ay wala na si Xianjung sa tabi niya. Alam ni Chialing na ang kailangan niyang gawin ay ayusin ang nakaraan at simulan ang isang bagong buhay. Sa buhay na iyon, walang trabaho at walang kaluluwa. Sinimulan niyang ayusin ang kanyang mga gamit sa bahay. Inalis ang lahat ng bakas na may kaugnayan kay Xianjung. Ang lahat ay medyo kakaiba ngunit medyo malaya. Nagsimulang maghanap ng trabaho si Chialing, ngunit 39 na siya at wala pang natitirang tagumpay. Sa simula pa lang ay nakatagpo na siya ng maraming hadlang at ang buhay ay hindi puno ng kalayaan kundi panandali ang interes lamang. Sa simula, patuloy na nag-ehersisyo si Chialing, masigasig na nililinis ang bahay, nasisiyahan sa pakiramdam ng panonood ng mga pelikula buong araw, at sa gabi ay masayang sumasayaw mag-isa na may hawak na baso ng alak. Ngunit sa paglipas ng mga araw, pagkatapos lumipas ang interes, unti-unting napapalibutan si Chialing ng pakiramdam ng kawalan ng pag-asa at kawalan ng kakayahan. Hindi na siya makatawa at naramdaman lamang niya na ang kanyang buhay ay nagsisimulang maging hindi matatag, nawawala ng direksyon at mabilis na naging tambakan ang bahay. Hindi na naglinis si Chialing, namumuhay ng walang kaabog-abog. Hanggang isang araw, nagpadala ng mensahe si Mark, gustong imbitahan si Chialing na maghapunan kinabukasan. Miss na miss niya si Chialing. Kinabukasan, maganda ang bihis at make-up ni Chialing para sa date. Ngunit pagkakita kay Mark, gusto niyang umurong, natatakot si Chialing na magkaroon siya ng bagong damdamin para sa kanya. Sa daan, nakakuha siya ng flyer na naghahanap ng bagong amo para sa isang aso. Sino mang may mabuting kalooban ang mag-uwi nito. Malabo ang tingin ni Chialing sa malayo, saan nga ba siya nabibilang? Sa totoo lang, noong bata pa si Chialing, napag-isipan na niya ang problemang ito. Ang pagdududa ay nagmula sa isang biglaang sinabi ng lolo niya. Si Chialing ay pinulot ng kanyang ama sa basurahan. Ang dahilan kung bakit sinabi ito ay dahil ang kanyang ama ay isang kilalang mabuting tao sa bayan. Madalas siyang kumuha ng mga hayop sa tabi ng kalsada at inuuwi. At minsan pa nga ay nag-uwi ng isang taong grasa. Gusto sana ng ama na imbitahan siyang kumain, ngunit pinalaya siya ng buong pamilya, ngunit hindi niya natiis. Kaya, kinuha niya ang lunchbox ni Chialing at ibinigay sa lalaki upang siya ay makakain ng buso. Simula nang marinig ni Chialing mula sa kanyang lolo na siya ay pinulot ng kanyang ama mula sa basurahan, ang kanyang pananaw sa mundo ay labis na naapektuhan at si Chialing ay tuluyang nanghina. Nag-iwan siya ng liham ng paalam at pagkatapos ay umalis sa bahay. Nagpupumilit na hanapin ang kanyang tunay na mga magulang. Nang gumabi, napansin ng ina at lola na hindi pa umuuwi si Chialing, kaya sila ay nagulantang at naghanap. Sa oras na ito, inanunsyo ng loudspeaker ang kaso ng nawawalang estudyante, na lalong nagdulot ng gulat sa buong pamilya. Sumakay ang mga magulang ng motorsiklo at naghanap kung saan-saan, habang ang lola ay pumunta sa istasyon ng radyo at ginamit ang loudspeaker para tawagin si Chialing. Si Chialing ay nakaupo noon sa duyan sa parke. Nang gabihin, biglang dumating ang taong grasa na inuwi ng kanyang ama noon. Huwag kang lumapit kay Chialing, medyo natatakot siya at nagsimulang tumakbo, ngunit natagpuan pa rin siya nito. Gayunpaman, hindi siya masamang tao, gusto lang niyang ibalik ang lunchbox na ibinigay niya sa ama ni Chialing. Nakita ng taong grasa na gutom siya, kaya ibinahagi niya ang kanyang tinapay. Nang marinig si Chialing na umalis siya sa bahay, tila siya ay medyo naanti. Tumingin ang lalaki sa kanyang malayong tinubuang bayan. Sinabi kay Chialing na ang isang tao ay hindi dapat umalis sa kanyang tahanan ng basta-basta, kung hindi ay magiging isang taong walang tahanan. Walang sinuman sa bayang ito ang nakakaalam kung ano ang pinagdaanan niya, ngunit bawat tao ay may lugar na pinagmulan ng isinilang. Walang sinuman ang gustong maging taong grasa na walang mapuntahan. Pagkatapos maghanap ng ilang sandali, nagpa siya ang lolo na magsumbong sa pulisya. Nakita rin ni Yongsen ang lunchbox ni Chialing sa parke, kung saan sila nag-usap kanina ng taong grasa. Hindi na alam kung saan nagpunta ang dalawa, nagsimulang maghinuha ang kaibigan ng lola, marahil ay dinukot ng taong grasa na inuwi ng ama si Chialing. Nagalit ng husto ang ina nang marinig ito, binantaan ang asawa na kung totoong ang gulo ang ginawa niya, hindi niya ito patatawarin habang buhay. Sa sandaling ito, nakita ni Yongsen na inakay ng taong grasa si Chialing pabalik, kaya masaya siyang sumigaw. Agad na lumapit ang ina para yakapin siya, at ang ama naman
naman ay diretsong sumugod at binugbog ang taong grasa. Nang sumigaw si Jayaling na huminto, pagkatapos malaman na tinulungan niya itong makauwi. Lahat ay nakahinga ng maluwag. Ngayong gabi, inimbitahan ng pamilya ang lahat ng kapitbahay na tumulong sa paghahanap kay Jayaling para kumain. Ang taong grasa ay pinaupo sa posisyon ng pinagpipitagang panauhin. Sana ang hapunan na ito na puno ng tao ay makaramdam siya ng init ng pamilya. Oras na para bumalik sa kasalukuyan, ngayon ay isa na namang araw na walang silbi. Biglang narinig ni Jayaling ang tunog ng doorbell, saka pa lang siya bumangon mula sa tumpok ng basura. Pagkabukas ng pinto, ang nasa labas ay ang kanyang nakababatang kapatid na si Jayaming. Mas bata ng mahigit 10 taon si Jayaming kay Jayaling. Nang nag-aaral siya sa elementarya, si Jayaming ay isang sanggol pa na hindi pa marunong magsalita. Sa pagkakataong ito, narinig niya ang tungkol sa pagbibitiw ng kanyang ate at ang pagkakansela ng kanyang kasal. Kaya espesyal siyang dumating upang sunduin siya pa uwi upang gumaan ang kanyang loob. Sa psikolohiya, may teorya tungkol sa 5 yugto ng pagdadalamhati. Sa kanyang pagbalik sa tainan, personal na naranasan ni Jayaling ang bawat yugto. Matapos maubos ang lahat ng kanyang lakas at emosyon, sa wakas ay nakatulog siya sa upuan. Nang makita ang kanyang ate na ubos na ang enerhiya, nakahinga rin sa wakas si Jayaming. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, pagdating sa bayan, dumiretso si Jayaming sa campaign headquarters ng kaunsilor sa Tainan City. Nakita rin niya ang kanyang kasintahan. Sa totoo lang, si Jayaming ay isang bakla at tanging si Jayaling lang ang nakakaalam ng sikretong ito. Habang siya ay nakaupo sa tabi ng kalsada, biglang lumapit si Yongsen. Lumabas na siya ay tumatakbo kamakailan para sa isang posisyon. Nang makita ni Yongsen na kasama ni Jayaming ang kanyang kaibigan, nagsimula na naman siyang magkampanya. Ngunit ayaw ni Jayaling na makita niya siya sa ganitong kalagayan, kaya ginawa niya ang lahat para makatakas. Lumabas na si Yongsen, ang childhood sweetheart at unang pag-ibig ni Jayaling. Bago pumasok sa bahay, nagkasundo sina Jayaling at Jayaming na huwag ilalabas ang mga sikreto ng isa't isa sa harap ng kanilang mga magulang. Hindi binanggit ni Jayaling ang tungkol kay Jayaming at sa kanyang kasintahan. Hindi rin sinabi ni Jayaming ang tungkol sa paghihiwalay ni Jayaling at Shenju. Pumasok siya sa kusina at nang makita siya ng kanyang ina, walang tigil siyang nagtanong. Pagkatapos, nag-alala pa siya kung ang kanyang manugang na lalaki ay makaka-adjust sa pagkain dito sa tainan. Nagpagawa rin ang lola ng espesyal na jacket na may bulak. Gusto niya itong isuot sa kasal ni Jayaling at Shenju. Sa pag-iisip na ikakasal ang kanyang anak na babae sa Taipei, ang ama ay masaya at hindi mapigilang umiyak. Nakita niyang masaya ang buong pamilya dahil sa kanyang kasal. Hindi na nakatiis si Jayaling na sabihin ang tungkol sa kanyang kinanselang kasal. Bago kumain, ang lahat ay magsindi ng insenso para sa lolo. Sa hapagkainan, walang tigil na tinatanong ng lola at ina si Jayaling tungkol sa pamilya ng lalaki. Wala siyang magawa kundi sabihin ng pilit na napakabuti ng pagtrato sa kanya ng kanyang biyenan. Bumili pa ng bahay at siya mismo ang nag-ayos at nagpalamuti. Gusto rin ni Shenjung na huminto siya sa pagtatrabaho at manatili sa bahay bilang may bahay. Siya ang bahala sa pagsuporta sa kanya. Tumawa ang ama at sinabing noong bata pa si Jayaling ay nagsulat siya ng sanaysay. Ang paksa ay ang aking pangarap. Ang pangarap ni Jayaling noon ay maging isang may bahay. Hindi inaasahan na ngayon ay natupad na. Muling napaisip si Jayaling, tila totoo nga ito. Noong panahong iyon, pagkatapos magbigay ng takdang aralin ang guro, pagkatapos ng klase ay pumunta agad si Jayaling sa bahay ng class president para gawin ang takdang aralin kasama niya. Ang pamilya ng class president ay may ama na nagtatrabaho sa militar, nakatira sa isang malaking bahay. Ang kanyang ina ay isang may bahay na parehong mahinhin at mabait. Nagtimpla ng tsaa para kay Jayaling at dinalhan pa siya ng homemade na tinapay. Naakit si Jayaling noon sa mainit na kilos na ito. Tinuruan niya ang nanay ng class president kung paano mag-enjoy ng tsaa. Sinimulan pa niyang pilitin ang sarili na huwag magsalita ng Taiwanese. Kailangang magkaroon ng kaunting banyagang accent tulad ng nanay ng class president. Pagkatapos umuwi, si Jayaling ay hindi lamang nagsalita ng Ingles, kundi pinilit pa niya ang buong pamilya na sundin ito. Kinuha niya ang alkansya, nagtakda ng patakaran na kung sino man ang magsalita ng Taiwanese ay kailangang maghulog ng pera dito. Ngunit ang paraan ni Jayaling ay labis na ikinagalit ng lolo. Direkta niya itong pinangaralan. Ngayon, pagkatapos ng klase, iminungkahi ng class president na pumunta sa bahay ni Jayaling para gumawa ng takdang aralin. Ngunit ayaw ni Jayaling na makita ng kanyang kaibigan ang pangit na kalagayan ng kanyang pamilya. Ipinilit pa rin niyang pumunta sa bahay ng class president. Hindi pa nga niya inamin na bahay nila iyon nang dumaan sila sa butika. Ngayon ay umuwi na ang ama ng class president, ngunit hindi siya masaya. Dahil tuwing umuwi ang kanyang ama ay malakas silang nag-aaway ng kanyang ina. Sinabi ng class president kay Jayaling na pagkatapos umalis ng kanyang ama ngayon ay hindi na ito babalik. Biglang naramdaman ni Jayaling na, pala, ang malaking bahay at eleganteng buhay o ang pagiging mahusay sa pagsasalita ng banyagang wika ay hindi nangangahulugang kaligayahan. Inilagay ni Jayaling ang kanyang sarili sa posisyon ng class president. Kung ayaw na rin umuwi ng tatay ko, malulungkot talaga ako. Ngayon, pagka-uwi ni Jayaling ay tumakbo agad siya at niyakap ng mahigpit ang kanyang ama at hindi na niya hiningi sa pamilya na magsalita ng banyagang wika. Kinabukasan, ang sanaysay ni Jayaling ay naipost sa bulletin board ng paaralan. Ang pangunahing nilalaman ay umaasa siyang maging isang may bahay. Gusto ng guro na magbahagi si Jayaling sa entablado, ngunit sumagot siya na ang kanyang pangarap ngayon ay hindi na maging may bahay. Ngunit sinabi sa kanya ng guro na sa buhay ng bawat isa ay magkakaroon ng maraming pangarap. Kahit na nagbago na ngayon, maaari pa rin niyang ibahagi ang kanyang mga ideya sa kanyang kaibigan.
Kaya umakyat si Jayaling sa plataporma at binasa ang kanyang sanaysay na nagnanais na maging isang may bahay. Bumalik sa kasalukuyan, binaligtad niya ang likod ng sanaysay at nakita ang sulat kamay ng kanyang lolo. Isang mapayapa at masayang araw, lahat ng daan ay patungo sa Roma. Sa totoo lang, lahat ng pangarap sa mundong ito ay kapayapaan at kagalakan. Kung mayroon lamang ito, makakamit ang kaligayahan. Kinabukasan, pumunta si Jayaling sa campaign site ni Yongsen. Pagkatapos ng kaganapan, umupo siya at nakipag-usap sa kanya. Lumabas na 3 taon na ring diborsyado si Yongsen, at nang malaman niyang halos 4 na si Jayaling at pinili pa ring kanselahin ang kasal, humanga siya sa kanyang tapang. Nakatanggap ang ama ng imbitasyon, binuksan ito at nakita ang pangalan ni Shenjung at ng isa pang babae. Nang makita ito ng lahat, alam nilang hindi simple ang bagay na ito. Kaya muling pinuntahan ni Li Anming si Jayaming sa ilalim ng banta ng buong pamilya. Wala siyang nagawa kundi sabihin ang totoo. Lumabas na matagal nang kinansela ni Jayaling ang kanyang kasal kay Shenjung. Hindi alam ni Jayaling ang paparating na kalamidad. Nakaupo siya noon sa electric scooter ni Yongsen at handa ng kumain. Dumaan ang dalawa sa nakakatakot na haunted house noong bata pa sila. Hindi alam kung bakit, ngunit labis na gusto ni Jayaling ang magkaroon ng bahay na may hardin. Sa pananaw ng matatanda, hindi naman nakakatakot ang bahay na ito. Gayunpaman, matagal nang walang naglilinis kaya napakalamig at malungkot. Masayang umuwi si Jayaling ng gabing iyon, ngunit napansin niyang medyo kakaiba ang kapaligiran. Tahimik lang ang kanyang mga magulang at lola. Si Jayaming lang ang nakatayo sa gitna, na may ekspresyong medyo walang magawa at nahihiya. Ang unang naisip ni Jayaling ay sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob ang kanyang kapatid na lalaki na umibig. Agad niyang pinuri ang kanyang katapangan. Pagkatapos ay nakita niya ang kanyang ina na naglalabas ng imbitasyon. Doon lang niya naintindihan. Kaya pala ang seryosong mukha ng lahat ay para sa kanya. Napakakomplikado ng pakiramdam ni Jayaling. Hindi lang siya nahihiya dahil nadiskubre ng kanyang pamilya ang kanyang sikreto. Bukod doon, nagulat din siya na ang kanyang ex-boyfriend na kani-kanina lang ay nakipaghiwalay ay nakahanap na ng ibang babae ng napakabilis. Ngayong gabi, hindi makatulog ang buong pamilya. Iniisip pa rin ng ina ang tungkol sa kanyang kapalaran. Ipinagmalaki niya sa lahat na ikakasal na si Jayaling. Sa pagkakataong ito, naging katawa-tawa na naman siya sa buong bayan. Ganito rin ang iniisip ng lola. Kaya kinabukasan, pumili siya ng maraming lalaking ipakikipag-date kay Jayaling. Inupahan ng lola ang buong tea house na parang nag-host ng mga panayam para ang mga lalaking dadating ay isa-isang pumila. Pagod na pagod si Jayaling sa pakikipag-ugnayan at mabilis na naubos ang kanyang lakas. Sa sandaling ito, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Hindi inaasahan na si Yongsen ay isa rin sa mga nagpapakilala. Dahil sila ang unang pag-ibig ng isa't isa at madalas din silang nagkakausap kamakailan. Mabilis na nagkaroon ng lakas ng loob si Jayaling, umupo sa hapagkainan at masayang nakipag-usap. Sa harap ni Yongsen, hindi pinansin ni Jayaling ang kanyang imahe. Sinadya pa niyang kumilos ng bastos habang kumakain. Ngunit kahit ganoon, sinabi pa rin ni Yongsen na gusto niya ang isang babae tulad ni Jayaling. Ang mahiwagang chemistry sa pagitan nilang dalawa ay kumakalat sa buong silid. Pagka-uwi pa lang ni Jayaling ng gabing iyon ay narinig niyang kausap ng kanyang ama si Xianrong sa telepono. Nagpasalamat sa kanya sa pagpapadala ng imbitasyon. Pagkatapos ay humingi ng tawad para sa pagkansela ng kasal. Nang marinig ito, nagsimulang magliyab ang galit sa puso ni Jayaling. Agad niyang pinutol ang tawag, tinatanong ang kanyang ama kung bakit kailangan niyang humingi ng tawad kay Xianrong. Pakiramdam ba niya ay kahihiyan para sa pamilya na sa edad na ito ay hindi pa siya kasal at wala pang trabaho. Gusto ng ama na magpaliwanag, ngunit inayos na ni Jayaling ang kanyang bagahe at umalis agad ng gabing iyon. Naglalakad sa madilim na eskinita. Naalala ni Jayaling na noong bata pa siya ay hindi naman siya matalino. Palagi niyang binibigo ang inaasahan ng kanyang mga magulang. Noong bata pa si Jayaling ay dinala siya ng kanyang ina para matuto ng piano. Dahil palagi siyang walang pakialam tulad ng isang batang lalaki. Ang ibang mga babae ay sumasali sa mga paligsahan sa pagtugtog ng instrumento. Si Jayaling lang ang napili para sa tug of war. Umaasa ang kanyang ina na magiging malumanay at masunurin din si Jayaling. Kaya hindi siya nag-atubiling gamitin ang pera ng kotse ng ama para ipag-enroll ang kanyang anak sa klase ng piano. Bumili pa nga sila ng piano pa uwi. Sa simula, si Jayaling ay puno ng interes sa bagong libangang ito. Pagkatapos ng klase, umuwi pa rin siya para magsanay ng masikap. Ngunit sa paglipas ng panahon, nawala ang bagong pakiramdam. Ang pag-aaral ng piano ay naging isang pagpapahirap. Ang pagiging mahigpit ng guro, ang pagiging tuyo ng pagsasanay, ang lahat ng ito ay naging dahilan upang kamuhian ni Jayaling ang lahat. Sa huli, isang gabi, nakipagtalo siya sa kanyang ina. Ipinahayag niya na hindi na siya mag-aaral ng piano. Ngunit ang ina ay namuhunan ng napakalaking pera. Hindi niya hahayaang sumuko si Jayaling sa kalagitnaan. Nang makita ang kanyang asawa na walang magawa, kusang loob na pinamahalaan ng ama ang pagsubaybay sa pag-aaral ng piano ng kanyang anak na babae. Kinabukasan, dinala niya si Jayaling sa bahay ng guro. Bago umalis, balak sana niyang sabihin sa kanya na walang talento si Jayaling. Huwag masyadong mahigpit sa kanya. Sino ang mag-aakalang sasagutin ng guro na napakatalento niya? Mas mahusay pa nga siya kaysa sa kanya. Ang pahayag na ito ay tila nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ang pag-asa para sa kanyang anak na
babae ay umabot sa sukdulan. Ang resulta, ang paggigiit ng ama ay mas malala pa kaysa sa ina. Dahil hindi niya makalimutan ang sinabi ng guro. Si Jayaling ay isang henyo sa pagtugtog ng piano. Ang sigasig ng kanyang ama ay lalong nagpatindi ng pagkamuhi ni Jayaling sa paksang ito. Upang makatakas sa pagpapraktis, binuksan niya ang radyo na nagpapatugtog ng musika ng piano upang itago ang katotohanan. Nang malaman ito ng kanyang ama, kinumpis kanya ang lahat ng kanyang mga laruan. Nagbantay siya sa harap ng pintuan, pinipilit si Jayaling na magpraktis ng piano. Walang pagkain hanggat hindi niya ito natatapos. Nang malaman ito ng ina, pakiramdam niya ay tuluyan ng nawala ng bait ang kanyang asawa. Agad niyang inilabas si Jayaling. Matapos ang insidenteng ito, napagtanto ng mag-asawa na hindi maaaring pilitin ang pagmamahal. Walang interes si Jayaling sa piano. Walang silbi kahit ipilit pa. Kaya't nagdala sila ng mga regalo sa bahay ng guro upang huminto sa klase. Ang matrikula ay nasayang na pera. Bago sila umalis, hindi inaasahang narinig ng mga magulang. Lumalabas na sinabi ng guro sa lahat ng magulang na ang kanilang anak ay mailikas na talento. Ganap niyang naunawaan ang mentalidad ng mga magulang na nais na magtagumpay ang kanilang mga anak. Naaalala ngayon ni Jayaling ang panahong iyon ng pag-aaral ng piano. Napagtanto na ang kanyang ordinaryong buhay ay nakatakda na mula pa sa kanyang pagkabata. Palagi siyang hindi naging tulad ng inaasahan ng kanyang mga magulang. Dahan-dahang lumabas ang taxi sa bayan. Pagdaan sa opisina ng halalan ni Yongsen, biglang bumaba si Jayaling. Gusto niyang makipagkita sa mga kaibigan. Nagkataon na nakita niya si Jayaming at ang kanyang kasintahan na umiinom din doon. Agad na sumama si Jayaling sa kanila. Nakainom siya ng husto kagabi. Wala siyang kamalay-malay sa mga pinagkasunduan niya. Kinabukasan, paggising niya, tulala si Chen Jayaling na naging assistant siya ni Kei Yongsen. Dahil dito, kinailangan niyang manatili sa tainan para tulungan si Kei Yongsen sa pangangampanya. Dahil sina Kei Yongsen at ang kasintahan ni Chen Jayaming lang ang nasa campaign team, ang unang ginawa ni Chen Jayaling pagpasok niya ay tulungan silang magplano para sa kampanya para mas maging perpekto ang kanilang pananamit at paghimok ng boto. Pagkatapos ng sunod-sunod na operasyon, agad na pinuri ni Kei Yongsen at Xiao si Chen Jayaling, sinabing karapat-dapat siyang maging pinuno na bumalik mula Taipei. Araw-araw, dadalhin ni Kei Yongsen ang megaphone para mangampanya. Si Xiao at Jayaling ay nag-uusap sa loob ng kotse. Batay sa kasalukuyang antas ng suporta, mahihirapan si Yongsen na manalo. Nararamdaman ni Jayaling na walang kabuluhan ang ginagawa niya. Sa puntong ito, sinabi ni Xiao ang dahilan kung bakit sumali si Yongsen sa halalan. Orihinal na, ang matalik na kaibigan nilang dalawa ang gustong maging miyembro ng Konseho ng Bayan. Ngunit noong nakaraang buwan, pumanaw siya ng hindi inaasahan. Upang matupad ang hangarin ng kanyang matalik na kaibigan, pinalitan siya ni Yongsen sa landas na ito. Naantig si Jayaling sa kanilang kwento. Ang sigasig niya para sa kampanya ng halalan ay muling sumiklab. Tumayo rin si Jayaling at kinuha ang mikropono upang tulungan si Yongsen sa pangangampanya. Nang dumaan sa tindahan ng gamot ng pamilya, kinuha niya ang pagkakataong humingi ng tawad sa kanyang ama. Nang gabing iyon, ang pakikipag-away ko sa aking ama ay kasalanan ko. Pagkatapos, ipinahayag din ni Jayaling ang kanyang matinding pagmamahal sa kanya. Sa mga sumunod na araw, araw-araw nakasama ni Jayaling si Yongsen. Sa oras na ito, ang impresyon ng kanyang lola at ina kay Yongsen ay medyo magkasalungat. Sa isang banda, pakiramdam nila ay napakatalino niya, ngunit iniisip din nila na dati na siyang nagdiborsyo. Siguradong may problema. Sa madaling salita, ang mga ordinaryong lalaki tulad niya ay may mga aspeto na walang nakakaalam. Tulad din ng tiyuhin ni Jayaling sa kanyang impresyon. Sa tuwing umuwi ang tiyuhin, ang kanyang ina ay maghahanda ng maraming masasarap na pagkain. Maaga nang nagtatag ng karera ang tiyuhin ni Jayaling sa Taipei. Mukha siyang mayaman sa karanasan at malalim ang kaalaman. Ang tanging alam lang ng ina ay ang tiyuhin ay maingay lang. Sa loob ng maraming taon ay hindi pa siya nakapag-uwi ng kahit isang sentimo. Ang karerang ipinagmamalaki niya ay hindi pa nakikita. Kumpara sa simpleng ama ni Jayaling sa probinsya, ang tiyuhin ay gwapo at sunod sa moda. Sa bawat pag-uwi niya ay bumibili siya ng regalo para sa lahat. Kamakailan, nag-aaral siya ng negosyo at plano niyang magbukas ng pet spa sa Tainan. Wala namang ikinagulat ang kanyang ina at lola dahil sa dami ng layunin ng tiyuhin na hindi na mabilang. Bago niya gustuhing magbukas ng pet spa, nagbukas din siya ng kainan at coffee shop. Sa simula, nag-invest pa nga siya sa isang pabrika ng sapatos. Ngunit lahat ng iyon ay nabigo. Gayunpaman, sa kabila nito, lubos pa ring sumusuporta ang lolo't lola. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimulang lumabas ang tiyuhin para ayusin ang mga usaping pangnegosyo. Kaya humingi siya ng pera sa lolo na nagsasabing kailangan niya ng suite. Lubos na pinagbigyan ng lolo ang kanyang bunsong anak at direkta siyang binigyan ng $5. Ito ay nagdulot ng labis na sama ng loob sa ama ni Jayaling. Ang motorsiklo ng kanyang ama ay mukha ng luma at sirang-sira at ilang beses nang ipinaayos. Ngunit hindi kailanman binigyan ng lolo ang kanyang ama ng pera para bumili ng bagong motorsiklo. Naantig din si Jayaling sa matatalinong salita ng kanyang tiyuhin. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang ipon, gusto rin niyang mamuhunan sa pet spa. Nang makita ng tiyuhin na interesado si Jayaling sa negosyo, tinuruan niya ito kung paano magsimula. Kinukuha ng palihim ni Jayaling at Yongsen ang aso ng kapitbahay. Pagkatapos, sinimulan nilang paliguan ito, gustong bumuo ng magandang reputasyon para sa kanilang magiging spa shop. Sa gabi, isang grupo ng mga taong mukhang tigre ang sumugod sa bahay at kinuha ang tiyuhin. Pagkatapos, natuklasan ng lola na nawawala ang Red Book. Nahulaan niyang
tiyak na kinuha ito ng kanyang anak. Ang mga taong dumating upang hanapin siya ng araw na iyon ay tiyak na mga nagpapautang. Sa puntong ito, nagbago ang saloobin ng lolo. Seryoso niyang tinanong ang kanyang anak kung talagang gusto nitong magbukas ng tindahan sa pagbabalik niya. Pinakita niya sa isang tao na alamin ang lokasyon ng tindahan na sinabi ng kanyang anak. Walang nagpaparenta ng espasyo. Nakita ang pagkalantad ng kanyang kasinungalingan. Sinabi na lang ng tiyuhin ang katotohanan. Inutang niya ng malaki dahil sa pagsusugal. Mula pagkabata, mas matalino ang tiyuhin kaysa sa ama ni Jayaling. Gayunpaman, ang resulta ng mataas na mitiing iyon ay hindi niya kailanman ginusto na magtrabaho ng normal. Gusto lang niyang magkaroon ng malaking negosyo. Ayaw ng tiyuhin na maging tulad ng kanyang ama. Buong buhay niya ay mamuhay ng ordinaryong buhay sa probinsya. Lumuhod siya sa harap ng lolo, nagmamakaawa na bayaran ang kanyang utang. Nakita ng lolo na nakatayo sa labas ng pinto ang ama ni Jayaling. Sa pagkakataong ito, hindi na siya liliit ang puso para tumulong. Matapos maligo ni Jayaling ang aso ng kapitbahay, patuloy pa rin niyang sinasabi na mamumuhunan siya para sa tiyuhin. Nang makita ang sigasig ni Jayaling, hindi rin niya kayang sabihin ang totoo. Tinulungan pa nga niya itong singilin ang bayad sa pagligo ng aso sa kapitbahay. Ito rin ang unang pera na kinita ni Jayaling sa kanyang buhay. Labis siyang natuwa. Nang gabing iyon, umalis ang tiyuhin dala ang kanyang mga gamit. Pagkatapos niyon, hindi na siya bumalik. Hindi gusto ng lolo at ama na masaktan si Jayaling. Kaya naman, nagsinungaling sila na pumunta ang tiyuhin sa Taipei para magbukas ng tindahan. Pagdating ng panahon, susunduin niya ito para maging may-ari ng tindahan. Nagkunwari pa ang ama na sumulat ang tiyuhin kay Jayaling. Inikayat niya itong panatilihin ang kanyang pangarap. Pagsumikapan itong abutin. Isang araw, nasira ang sasakyan ng kampanya ni Yongsen sa harap mismo ng bahay multo. Nakatayo na naman si Jayaling at tinitignan ang bahay na ito. Nagpasya siyang bilhin ito. Mukhang maayos pa rin ang kanyang espiritu. Pagkabalik mula sa ospital, masigla pa rin niyang pinayuhan ang lahat na kung sakaling pumanaw siya, huwag masyadong maingay sa libing. Kailangan lang siyang sunugin at ikalat ang kanyang abo sa dagat. Sinubukan ng lola na magsalita sa masayang tono. Walang sinuman sa pamilya ang masyadong pinansin ang kanyang mga salita. Dahil iniisip ng lahat na ang isang optimistang tao, tulad ng lola, ay tiyak na mabubuhay ng matagal. Kinabukasan, sinubukan pa rin niyang buksan ang kabinet na ayaw bumukas. Nakaupo ang mga magulang sa tabi niya at kumakain, ngunit walang sinuman ang tumulong sa kanya. Pinayuhan pa nila siya na huwag maghanap ng gulo. Nang marinig ito, bumuntong hininga lang ang lola. Bigla siyang nakaramdam ng pagod. Ayaw na rin niyang kumain. Pinayuhan lamang niya si Chen Jayaling na tandaan na plansahin ang pantalon ng lolo. Walang nakapansin na ito ang hudyat ng kanyang pag-alis. Gayunpaman, ang hapong iyon, tahimik na binawian ng buhay ang lola habang nakaupo sa labas ng bakuran at nagbibilad. Nang ayusin ang libing, ayaw ni Chen Jayaling ng maraming palamuti. Gusto lang niyang ikalat ang abo sa dagat. Ngunit ang kaisipang ito ay nagdulot ng hidwaan sa kanyang ate na bumalik mula sa Taipei. Mahilig siyang panatilihin ang karangalan. Gusto niya na lahat ng maimpluwensyang tao sa bayan ay magdala ng bulaklak upang makiramay. Bukod pa rito, hindi dapat mawala ang pagkanta at pagtatanghal o ang pagsunog ng papel na pera. Habang patuloy na nagtatalo si Chen Jayaling at ang kanyang ate, biglang lumitaw ang isang espesyal na panauhin. Iyon ay si Jiang Xianrong. Pagkatapos niyang bisitahin ang kanyang lola, niyakap niya si Chen Jayaling. Nagkamay sila upang magkabati. Lahat ng dating sama ng loob ay naglaho. Nang umalis si Jiang Xianrong, inimbitahan niya si Chen Jayaling na pumunta sa kanyang bahay upang kumain kung may oras siya. Ngunit si Chen Jayaling ay nanatiling matatag. Sa hinaharap, mas mabuting huwag na silang magkita muli. Sinimulan ng ama na basagin ang aparador na hindi mabuksan ng lola ng araw na iyon. Umiyak siya at nagsisi. Bakit hindi niya tinulungan ang lola na buksan ang aparador ng araw na iyon? Ito ay tulad ni Chen Jayaling na hindi nakinig sa hiling ng kanyang lola. Ito ay nanatili sa kanilang puso at naging pagsisisi habang buhay. Dahil sa pakikialam ng kanyang ate, napakagulo at maingay pa rin ang libing ng lola. Bagaman ang bangkay ay nakremate na, ngunit matatag pa rin ang desisyon ng kanyang ate na ilibing ang abo sa libingan ng mga ninuno. Sa daan ng prosesyon, naaalala ni Chen Jayaling ang kanyang mga alaala kasama ang kanyang lola. Noong panahong iyon, gusto ng kanyang lola na lumahok sa isang paligsahan sa pag-awit sa bayan. Kaya, buong araw siyang umupo sa bahay at nagpraktis ng pag-awit, ngunit hindi masyadong maganda ang kanyang boses, na seryosong nakaapekto sa paggawa ng takdang aralin ni Chen Jayaling. Isa-isang lumapit ang kanyang mga magulang upang payuhan siya, ngunit wala sa kanila ang nakatiis na patayin ang kanyang hilig. Gayunpaman, nang marinig ni Chen Jayaling na ang mananalo ng unang gantimpala sa paligsahan ay makakapunta sa isang marangyang sinehan, kaagad siyang naging tagahanga ng kanyang lola. Pinalakas niya ang loob nito na magsanay ng husto. Ang pamagat ng kantang inawit ng kanyang lola ay isang simpleng pangarap ng kabataan. Lagi niyang sinasabi na ang lyrics ng kantang ito ay lubos na nakaantig sa kanya. Kaya gusto niyang awitin ito para sa isang tao. Sa puntong ito ay hindi pa rin alam ni Chen Jayaling kung sino iyon. Alam lang niya na gusto niyang manood ng scene. Sa gabay ni Chen Jayaling, mabilis na natutunan ng lola ang lyrics. Nagpatahi pa siya ng isang espesyal na damit at inanyayahan ang lahat ng kanyang kaibigan na panoorin siyang magtanghal. Tanging ang lolo lang ang walang pakialam na nagsasabing napakapangit kumanta ng lola. Nakakahiya talagang umakyat sa entablado. Sa araw ng kompetisyon, lahat ay dumating upang palakpakan ang lola. Tanging ang lolo lang ang sadyang gumawa
gumagawa ng dahilan upang mawala. Nang papalapit na ang oras para umakyat ang lola sa entablado, biglang napansin ni Chen Jialing ang isang malubhang pagkakamali. Iyon ay ang pagkalimot na dalhin ang backup music. Agad nawala ng kumpiyansa ang lola at gusto nang sumuko kaagad. Ngunit nakita ni Chen Jialing ang salitang iunang premyo isa pisara. Ayaw niyang mawala ang pagkakataong makapunta sa sinehan. Kaya pinilit niya ang lola na kantahin ang kantang iyon para sa taong iyon. Nang marinig niya ang pangungusap na ito, para siyang nabigyan ng lakas at agad na nakarecover at umakyat sa entablado, sinimulan ang kanyang pagtatanghal. Ang nakakagulat ay, nang kalahati na ang kanta, biglang tumakbo ang lolo, dala ang backup music na nakalimutan ng lola sa bahay. Sa pagkakataong ito, naroroon na ang buong pamilya, nakatutok sa pagtatanghal ng lola. Narinig ni Chen Jialing ang isang linya sa lyrics ng kanta. Ang panahon ay nagbago, ang mga kababaihan ay may kani-kanilang sariling mga kaisipan. Huwag mong isuko ang iyong mga pangarap para sa sinuman. Ngayon lang napagtanto ni Chen Jialing na sinabi ng kanyang lola na gusto niyang kantahin ang kantang ito para sa isang tao. Ang taong ito ay siya mismo. Bago pumanaw ang lola, nakikipag-usap siya kay Chen Jialing. Sinabi niya na bagaman lagi niyang sinisisi si Chen Jialing na ayaw magpakasal, meron pa rin siyang kaunting paghanga dahil maaari niyang ipamuhay ang buhay na gusto niya. Ang lola ay gumugol ng kanyang buong buhay bilang isang asawa, isang ina, at isang may-ari ng botika, ngunit hindi pa niya nagawa ang kanyang sarili. Pagkatapos nito, muling pinayuhan ng lola si Chen Jialing. Kung sakaling pumanaw siya, umaasa siya na ang susunod na henerasyon ay tutuparin ang kanyang hiling, na ikalat ang kanyang abo sa dagat. Noong nabubuhay siya, hindi siya malaya, ngunit pagkatapos niyang mamatay, umaasa siyang maging malaya. Napagtanto ni Chen Jialing na ang kahilingang ito ay marahil ang huling pangarap sa buhay ng kanyang lola. Sa puntong ito, bumalik siya sa prosesyon, huminto si Jiang Xianrong sa harap ng nangunguna sa kanyang dekuryenteng motorsiklo, at bago pa man makareak ang lahat, diretsong inagaw ni Chen Jialing ang urno ng abo ng kanyang lola. Sumakay sa motorsiklo at agad na umalis doon, iniwan ang kanyang ama at tiyahin na nagkakagulo at humahabol. Nagpunta sila sa dalampasigan, ginawa ni Chen Jialing ang sinabi ng kanyang lola, binuksan ang urno ng abo at ikinalat ang huling bakas ng kanyang lola sa dagat. Dahil sa pagkuha ni Chen Jialing sa urno ng abo, sinisi ng kanyang ate ang kanilang ama at ina, umiiyak ng husto sa harap ng altar ng lola. Sinisisi si Chen Jialing bilang Tigyamon Ifidi, na hindi nagpakasal at nagkaanak, at sinira pa ang huling seremonya ng lola. Buti na lang at mayroon pa ring si Chen Jiaming ang mga magulang para ipagpatuloy ang angkan, kung hindi ay walang sinuman sa pamilyang ito ang magpapatuloy ng lahi. Sa puntong ito, hindi na talaga makapagtimpi si Chen Jiaming na naglilinis sa tabi. Hindi makahinga sa galit ang kanyang ate, nanlaki rin ang mata ng ama, tanging ang ina at si Chen Jialing lang ang nanatiling kalmado. Siyempre, lubos na sinuportahan ni Chen Jialing ang pag-amin ni Chen Jiaming, ngunit hindi niya inaasahan na magsasalita rin ang ina, sinasabing matagal na niyang alam ang tunay na kasarian ni Chen Jiaming. Nang marinig ang sinabi ng ina, mas lumakas ang iyak ng kanyang ate, sumisigaw na malapit nang mawala ang kanilang angkan. Kung malalaman ng mga tagalabas ay nakakahiya talaga, sa puntong ito ay galit na tumayo ang ina, sinabing kahit ano paman si Chen Jiaming ay usapin ito ng kanilang pamilya. Pagkatapos nito ay inimbitahan niya ang kanyang ate na lumabas at matagumpay na natulungan si Chen Jiaming. Ngunit sa mga sumunod na araw, sinimulan niyang makipag-Cold War kay Chen Jiaming, ayaw niyang pag-usapan o talakayin ang isyong iyon. Dahil dito ay labis na nalungkot si Chen Jiaming, mas gugustuhin pa niyang mapagalitan ng ina kaysa sa ganitong katahimikan. Walang ganang mag-isip si Chen Jialing ng paraan upang tulungan ang kanyang kapatid dahil abala siya sa paglipat. Plano niyang bilhin muli ang haunted house. Ngayon ay sinimulan ng palamutsyan upang maging mas kaaya-aya ang bahay. Sa sandaling ito, nakatanggap ng tawag si Chen Jialing. Walang iba kundi si Mark na matagal nang hindi niya nakikita. Mabuting loob na nagrekomenda si Mark ng trabaho para sa kanya. Sinabihan siyang mag-interview sa kanyang kumpanya upang makapagtrabaho rin sa Estados Unidos. Ito ay isang magandang pagkakataon. Walang magawa si Chen Jialing kundi ang magpaalam kay Jiang Xianrong, at agad din siyang pinayagan nitong umalis. Binati pa niya ito ng masayang buhay, ngunit puno ng panghihinayang at pagmamahal ang kanyang mga salita. Ang kanyang mga magulang ay naniniwala rin na ito ay isang magandang pagkakataon. Hinikayat nila si Chen Jialing na bumalik sa Taipei upang magtrabaho, ngunit sa pagkakataong ito, biglang nag-alinlangan si Chen Jialing at bumalik sa lungsod ng Taipei na nakasuot ng pang-opisina. Handa nang dumalo sa interview sa kumpanya ni Mark. Habang naghihintay, biglang naalala ni Chen Jialing ang una niyang pagtapak sa lungsod na ito. Ito ay pagkatapos ng kanyang pagsusulit sa kolehiyo. Palihim siyang nag-apply sa Taipei University nang hindi nalalaman ng kanyang pamilya. Labis na nagalit ang kanyang ina na laging gustong manatili si Chen Jialing sa tainan at matagal na siyang hindi kinakausap. Bago ang pagpasok sa paaralan, bumili ang ama ng isang video camera at kinunan ang damdamin ng bawat isa sa pamilya. Nang mag-video siya, ayaw ring sumali ng ina, galit pa rin kay Chen Jialing. Ngunit pagdating ng gabi, hindi niya napigilan ang sarili na lihim na buksan ang video camera, hawak ang pagkaing inihanda niya para sa kanyang anak. Habang nagsasalita, patuloy na bumabagsak ang kanyang luha. Hindi kailanman
kailanman kayang talunin ng mga magulang ang kanilang mga anak. Ang mga pagtatalo at galit sa huli ay pag-asa lamang na mananatili sila sa tabi nila magpakailanman. Bumalik si Chen Jialing sa realidad, tinatanong siya ng recruiter kung naisip na niya kung ano ang magiging buhay niya pagkaraan ng 10 taon. Agad na tumama ang tanong na ito sa isang nakatagong sulok ng puso ni Chen Jialing. Ito rin ang issue na kamakailan ay nagdulot sa kanya ng pag-aalinlangan. Alam ni Chen Jialing na sa anumang oras ay ayaw ng kanyang pamilya na umalis siya sa kanila, tila mayroon siyang naintindihan. Nagmamadali siyang nag-impek at nagpaalam sa recruiter. Sinabi niya sa kanyang mata na nagpasya siyang umuwi. Nang makita ng ina ang pagbabalik ng kanyang anak, nabawasan din ang kanyang pasanin. Umupo ang mag-ina at nag-usap tungkol sa sitwasyon ni Chen Jiaming. Inamin ng ina na palihim niyang binasa ang talaarawan ni Chen Jiaming noong siya ay nasa high school at nalaman niyang hindi niya gusto ang mga babae. Noong panahong iyon, labis siyang natakot at nabalisa. Ngunit hindi niya kinompronta si Chen Jiaming. Sa halip, siya mismo ang naghanap ng mga artikulo at materyales upang lubos na maunawaan ang sitwasyon. Pagkatapos, unti-unti niyang napagtanto na ang komunidad ng Devibspu ay mayroon ding pangunahing kaalaman. Noong panahong iyon, sinabi sa kanya ng tagapamahala ng sex education para sa mga taong Devibspu. Ang pinakamahalaga sa kanila ay ang saloobin ng kanilang ina. Dahil hindi ito sakit. Kahit na hindi tanggap ng buong mundo, kailangan lang nilang laging nasa panig nila ang kanilang ina. Kaya unti-unting tinanggap niya ang katotohanan ito. Naramdaman pa niya na labis na nahihirapan si Chen Jiaming sa pagtatago ng sikreto ng mag-isa. Gusto niyang personal na sabihin kay Chen Jiaming. Sa totoo lang alam din ng nanay, kaya hindi ka nag-iisa. Nang marinig ang sinabi ng ina, lumuha si Chen Jialing. Naantig siya dahil mayroon siyang napakalakas at mainit na ina. Nagpasya siyang bumalik sa tainan. Ang pinakamasaya bukod sa kanyang ina ay si Jiang Xianrong. Pagkatapos makipag-usap sa kanyang ina, pumunta si Chen Jialing sa opisina nito. Formal na tinanggap ang kanyang panliligaw. Magkayakap ang dalawa sa harap ng opisina. Nang gabing iyon, dinala ni Chen Jialing ang bago niyang nobyo, si Jiang Xianrong, sa bahay para kumain. Sunod-sunod na pumasok din sina Chen Jiaming at Ahiao. Alam ng mga magulang na ito ang nobyo ni Chen Jiaming. Bagaman medyo kakaiba, sinubukan ng dalawa na tanggapin ito. Masayang nakipagkamay sila at sinalubong si Ahiao. Sa hapagkainan, inihayag ni Chen Jialing na binili niya ang bahay ng multo. Itinuring niya iyon bilang isang bagong simula sa tainan. Habang nagpipinta ng dingding si Chen Jialing, paglingon niya ay tila nakita niya ang kanyang sarili noong bata pa. Ang dahilan kung bakit siya natakot sa bahay ng multo noong bata pa siya ay dahil sa usap-usapan. Sa loob nito ay may isang babae na piniling hindi magpakasal. Nag-iisa siya doon hanggang sa kanyang kamatayan. Ngayon, tila naging ang taong pinakatatakutan ni Chen Jialing noong bata pa siya. Ngunit gusto pa rin niyang sabihin sa kanyang sarili noong bata pa siya, ang buhay ay napakahaba, sapat na haba upang makabangon muli pagkatapos bumagsak. Ngunit ang buhay ay napakaikli din, sapat na maikli upang walang oras para kamuhian ang sarili. Kapag nagpasya ang isang tao na mahalin ang kanyang sarili, hindi na niya isasakripisyo ang kanyang kalayaan. Isang magandang araw, iyon ay kapag nakagawa ka ng mga bagay na nakakatuwa at nakakapagpasaya. Sa sarili mong paraan, anuman ang edad mo, mamahalin mo pa rin ang kasalukuyan mong sarili. Dito nagtatapos ang pelikula. Sige, hanggang dito na lang ang review para ngayon. Magkita-kita tayo sa susunod na mga video. Tandaan na i-like at sundan ako para sa mas maraming magagandang pelikula.